Emosyonal na ibinahagi ng residenteng si Ivy ang kanilang naging karanasan sa matinding pagbaha sa Barangay Talumo, Davao City noong nakaraang linggo. Ayon sa kanya, nagdulot ito ng matinding trauma sa kanilang pamilya, lalo na't may maliit siyang anak at may kasama pa silang buntis sa bahay. Umaasa siya na makakagawa ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno upang hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Pero makita naman gapon gud ang gamit ilisdan man. Pero ang among nabati nga trauma, sakit. Dili pa siya mawal. Nya akong anak, trauma po. Sa kanyang pagbisita sa lugar, inatasan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang DPWH Region 11 na taasan ang dike sa Talumo River sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gabyon o ang retaining structure na gawa sa wire mesh cages na may lamang mga bato. Ikinagulat naman ang kalihim kung bakit hindi na ipagpatuloy ang pagpapalawak ng mga gabyon sa lugar, kaya inatasan niya ang investigasyon sa proyekto. Ayon kay Dizon, bilyong peso na ang inilaan para sa flood control project, pero nakaranas pa rin ng malawakang pagbaha ang lugar noong 2019. Bukod sa paglalagay ng mga gabyon, inatasan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang dredging sa mga pangunahing ilog sa Davao City upang maalis ang mga putik, buhangin at iba pang mga debris na pinaniniwalaang nagpalala ng pagbaha. Ikinagulat din ng kalihim na umaabot na sa 10 taon ang huling dredging sa mga ilog sa lungsod. Ayon kay Dizon, dapat itong agad na maisagawa dahil hindi naman kalakihan ang kailangang pondo. Nangyari na pala to 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. Na talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Ipinagpasalamat ng residenteng si Rolando ang mga hakbang na inihanda ng gobyerno, lalo't isa siya sa pinakamatinding na apektuhan ng pagbaha noong nakaraang linggo. Tinangay ng baha ang kanyang sasakyan, tindahan at halos lahat ng kanilang gamit, maliban sa ilang pirasong damit. Ayon sa kanya, malaking bagay ang personal na pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon upang makita mismo ang kanilang kalagayan. Gusto ginamo ang bala mabawra siya, di mapariw anong naapaw ba. So, sobrang tigam-tigam na mo sa mo para mga mabuhi, mahurot man sa kabaan lang. Susuriin din ng DPWH ang 2023 Davao City Flood Control Master Plan na binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Layunin nito ang primary control ng tubig mula sa kabundukan patungo sa lungsod, kaya kinakailangang magpatayo ng dam o detention basins upang mapigilan ang malakas na pagdaloy ng baha mula sa kabundukan papunta sa mga pangunahing ilog sa Davao City. Pero posibleng magtagal pa ito dahil wala pa rin konkretong disenyo mula sa mga engineer. Merong 2023 master plan, no, na nakita ako, no, hindi pa nai-implement yon. So mostly yon, ang walang ulan dito sa baba, may ulan sa taas. So ang ibig sabihin nun, kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas. Positibo naman ang DPWH na mapupondohan ito dahil ito lang din nila ang isa sa maayos na paraan upang mapigilan ang pagbaha sa Davao City. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Bayan.